Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayong Honda City rito sa ating shop. Ang issue ng ating kliyente, mga bossing, wala nang free yun. Tapos nagwiwigil na rin yung pinakang pulley ng ating compressor, okay? So kaya nawala ang free yun. Nakita natin yung leak dito sa ating suction hose. Tapos mga bossing, dahil nagpalit na to ng compressor dati, hindi na to yung original. Pagka surplus Japan po kasi mga bossing, ang nangyayari kasi, iba ang position ng ating fittings ng ating compressor sa discharge, no? Tanggalin muna natin electric fan. Maugong. Okay, so yung position ng original at saka nung surplus magkaiba. Kaya ang mangyayari po niyan, ayan, nakadikit dun sa ating aux pan. Tumatama na. Pangalawa dun mga bossing, nakabaluktot na. So medyo sakal na rin yan. So medyo problema rin yan pag medyo ipit, no? So yun ang nakita namin problema, kaya wala ring free yun dahil dito sa suction hose at may issue rin dito. Tapos yun nga, yung ating compressor na nagwiwiggle, tinanggal natin yung belt kanina pero mas patunayan natin pagka naka-pull down na yung ating compressor. So ngayon may mga remedyo dito mga bossing sa compressor, pero ang medyo mabigat ngayon sa atin ay wala tayo ng ulo, no? Nagpapalit tayo kasi ng ulo niyan pagka gusto nating ma-repair pa yung compressor, pero sa dami ng mga kinabitan natin, wala na tayong stock. So titingnan pa rin natin, may isa pa na pwedeng i-machine shop yung pinakang shafting. I-isliban natin yung shafting na may tama. Pero ang problema mga bossing, yung machine shop depende kung kayang gawin ngayong araw at kung kailan magagawa. Kasi pag medyo malit na trabaho lang po, medyo inaayawan din ng ating mga machine shop, no? Maliban na lang kung talagang ganun kakilala natin yung machine shop para makahirit tayo ng oras sa kanila. Pero kung may nakasalang sa turnuhan nila o dun sa machine nila, hindi talaga tayo pagbibigyan ng ganung kabilis, no? O pero mamaya tingnan natin pag naka-pull down na para ma-check natin kung baka mamaya yung bearing lang naman ang natanggal yung mga bulita sa loob kaya nagkaroon ng wiggle. Pero dahil aluminum yung shafting nito mga bossing, sa dami na na-encounter natin nito, wala pang nangyayaring ganun masyado, no? Konting porsyento lang na ang issue ay yung bearing, hindi yung shafting, no? Kadalasan yung shafting ang may problema. Okay, so pagka hindi, binigyan na natin ng estimate yung ating kliyente na kung hindi natin magagawa, palit na rin ng panibagong second hand lang ulit. Tapos itatama na natin tong ating hose na to, yung discharge hose natin. Tapos syempre papababa ko na lahat, pati evaporator, condenser mga bossing, para at least masilip na natin lahat, maisa-isa na natin para makilatis na natin yung mga pyesa ni bossing, kung anong itsura, kung anong condition meron pa sa loob, no? O yun lang mga bossing. So abangan natin mamaya pag naibaba na natin yung ating compressor. Okay mga boss, ito na yung compressor niya. Ito yung sinasabi natin. Med, paki-alog mo. Yun. O yan, tingnan natin pag natanggal natin tong ating shafting kung ano yung makikita natin dyan sa kinain yan. Sige. Ito mga bossing, ito yung tama ng ating pulley saka yung shafting. Ayan o. Yung sinasabi ko mga boss na yung bearing na kung nagtanggalan yung ating mga bulitas, dapat nakita na natin yung rubber ng bearing tanggal na. Okay, pero hindi. Andun, nakikita ko talaga yung pinakang shafting. O papapulir natin para mas papatunayan natin. Ang intention natin dito mga bossing, makita ng eksakto kung ano yung naging problema niya, para yung ating ikakabit, malalaman natin kung ano yung mga pwede pa nating baguhin kung sakaling merong error yung mga pagkakabit dati, no? Kasi napalitan na to. Sige. Pulir mo na. Mga boss, pati itong kanyang magnetic clutch, pumutok na rin sa may pinakang thermal fuse niya, yan, no? So sa sobrang init niya, kasi tumatama yan mga boss. Ayan, no? Ayan yung pinakamalaking sayad niya. O yung nung pagwigil niya, dyan tumatama. Ngayon, nag-grounded na yung magnetic wire sa loob ng ating magnetic clutch. Yung thermal fuse na, pumutok na rito. O kaya pati yung engage o hindi na nag-o-on dahil yun dito mga bossing sa magnetic clutch. O yun na. Tanggalin na lang natin to para mas makita natin yung shafting. Okay mga bossing, pinalitan talaga natin yung ating compressor. Tapos ang sabi natin sa ating kliyente, iwan niya itong ating pinagpalitan dahil dadali natin siya ng machine shop. Paparepair natin to para may spare siya pag sakali nagkaroon ng problema yung ating pinalit na compressor, no? O yung second hand natin na compressor. Sa ngayon, papapalitan muna natin siya dahil negative tayo sa i-repair natin tong ating compressor. Okay, tapos ito, kung kayang i-machine shop, i-repace, papa-repace natin to mga bossing para hindi magpalit ng pulley assembly.
Okay, so yun lang, hindi tayo makakatipid ng konti rito sa ating compressor dahil wala tayo nung pinakang shafting natin mga bossing na pwedeng ipalit. Tas limitado yung oras para isliban sa machine shop, no? Mga boss, ito yung evaporator ng ating Honda. Okay, natutuwa tayo dahil orig pa rin yung ating evaporator. Ayun yun, no? Merong serial number na nakalagay dyan. So palatandaan nyo na original pa yan. Tapos na nakita natin cabin filters talaga medyo hindi napapalitan at hindi nalilinis, no? So papalitan natin ng panibagong cabin filter to. Mamaya pag na-flashing, tingnan naman natin kung si original wala namang lalabas na singaw, no? O leak. Papalinis muna natin to mga bossing. Ito yung condenser ng ating Honda mga bossing. So hindi ko muna to papapalitan. Papa-flashing muna natin. Pero orig pa rin siya mga boss ha. Original pa rin yan. Kasi nakita natin yung ating dryer. Ito yung dryer mga bossing, oh. Tamo. Orig pa rin do. Ayan yung sticker ng original. So orig pa talaga. Tapos yung ating suction hose na papalitan, kailangan palitan ng fittings mga bossing kasi hindi standard yung ating suction hose. So hindi papasok yung ating original na ginagamit na mga fittings mga bossing. So pinapapalitan natin ng dulo para magamit natin. Isipin mo rin yung 2007. Okay, mga boss, yung evaporator natin, very good pa naman. So, talagang ibang klase rin talagang original mga bossing. Kaya talagang naniniwala tayo sa mga original kung kaya talaga ng kliyente na mag-urig. Talagang urig talagang pinupush natin. Ayun, no? Okay mga boss, pati itong ating pump, pinarepom na natin kasi durog na yun nandito. Isa yun sa magiging problema doon sa pumapasok na amoy galing sa labas, no? Tapos cabin filter, syempre bago na yan mga bossing. Pinalitan na natin ng panibago. At nakakabit na yun. Ito na rin ating hose. Ayan na mga bossing, napalitan na natin ng eksakto. Silipin nga natin. Okay, ayun mga bossing, oh. Malayo na yung ating discharge doon sa ating fan. Hindi na siya tumatama, no? So very good na. Dalawa to mga bossing, pinalitan na natin dalawa. Ayos, tapos leak test na lang, load ng Freon. Okay, nakapag-leak test na tayo mga bossing. 200 PSI lang yung nilagay natin. Good naman, wala naman siyang leak na lumabas. At babakyumin na natin to para makapag-load tayo ng Freon. Mga boss, load na tayo ng Freon. So meron na tayong walang 20 PSI yung ating low side. High side natin walang 100. 1/4 na yung na-load natin Freon. So kulang pa tayo. Load lang muna. Tignan natin kung gaano kaganda ngayon to. Tapos mga bossing, wala namang ingay yung compressor. Very good naman. Ang maganda lang din dito, may glass ka rin. Kung gusto mong makita yung galaw ng Freon. At syempre, mag-base tayo sa gauge at mag-base tayo din syempre sa grams na ipapasok natin. Okay, so load lang ako ng Freon. Okay, very good na mga bossing. Nag-automatic na. Ayun, bumalik. Bumaba na. 30 yung low side, mababa. Mga benching ko, bumababa, benching ko. Tapos high side natin, 100 plus lang. Nag-automatic, mabilis. Check natin lamig. Thermostat, taasan natin ng konti, mabilis eh. Lagyan natin 3/4 lampas. Number 2, hangin. Lamig mga bossing. Hehe, lamig ko. Oh, sarap ng lamig mga bossing.
So, mas bababa pa siya sa nasa 5 degree Celsius kung hindi agad mag-automatic. Pero kahit naka number 2 at nasa 3/4, nag-automatic siya na maayos, no? So, very good. Good naman yung ating compressor na ikabit. At ang isang magandang nakatulong mga bossing doon sa ating ginawa ay nakapag-flashing tayo ng system, nakapagpalit tayo ng valve sa ng dryer. Kasi talaga namang sobrang tagal na nung ating valve na yun at saka ng dryer. So, kaya pinakamaganda talaga na mapalitan ng panibago yun at mai-flashing. Okay, so obserbahan lang namin ng konti. Kaya niya magbaba pa ng 5 mga bossing, oh. Oh, lamig. Ayos to, very good. O yun, nag-automatic na naman. Okay, so tingnan natin kung ano pang makukuha natin. Araw natin mga bossing, hindi tayo rin na sikatan ng husto. Kasi medyo makulimlim ng konti, no? Pero yan, umiinit naman ng konti yung dashboard, o yan, oh. Tinatamaan naman na tayo ng araw kahit paano, pero hindi ganun katindi yung sikat ng araw. So medyo malamlam kasi may tumatakip na ulap. Okay, obserbahan ko lang. Tapos maganda ron yun na yung nakuha nating lamig. Talagang bumababa siya ng nasa 3, 2 pa nga, nagdo-2 pa mga bossing. So malapit na mag-0. Kung isasagad ko pa yan, sagad natin. Tingnan natin kung magbababa pa doon ng 0. Antayin natin konti. Kasi bumababa pa siya. Ayun, no? Kayang-kaya pa niyang bumaba. Exit 0 na mga bossing, oh. Ayun, nag-automatic siya doon sa 0. Okay, so malamig yung nakuha natin dito. Very good talaga. Ano pa bang advice natin? Okay, yung mga pan, nakausap natin yung kliyente natin. Obserbasyon ng pan, kailangan ma-monitor nila kung nasa tama pa rin. Kasi yung edad ng ating pan, gano'n na rin siya katagal. Kaya kailangan ma-monitor yun mga bossing. O yun lang naman ang mga paalalang sasabihin natin sa ating kliyente sa ngayon. Okay. Automatic.